Pugulot nga kung tawagin itong mga itlog ng pugo na naging balot. Paano kung gagawin nating kwek-kwek or tukneneng tapos lulutuin natin dito sa ating takoyaki grill pan? Ano na kaya ang tawag kapag ganon? Magandang araw! Itong ating recipe, hinay-hinay sa matataas ang kolesterol. At uunahan ko na po kayo, hindi po namin to palaging kinakain. First time lang po naming susubukan kumain ng ganitong itlog ng pugo na naging balot. Bali, nabili ko nga lang to ng 90 pieces for 300 pesos. Ang ginawa ko po rito, nilaga ko ng 10 minuto at parang paglalaga lang ng normal na itlog. Bababad natin sa tubig na malamig after nating mailaga para mas mabilis po itong balatan. Itsurang-itsura nga talagang balot, pero maliliit nga lang dahil ito nga ay itlog ng pugo. Gawa muna tayo ng ating pangmalakasang sauce na pwede sa fishball, kikiam at kung ano-ano pa. Meron tayong 1/4 cup ng cornstarch, 2.5 cup ng tubig, sugar, paminta, asin, betchin. Maglalagay rin tayo ng suka, bawang at sibuyas. At ang measurements po ng ating mga sangkap na ginamit, eto na po para kapag gumawa kayo, alam nyo na yung mga gagamitin. Lulutuin lang natin to hanggang sa kumulo, continuous po ang paghahalo. At kung bet mo ang maanghang, lagyan mo ng maraming sili yan. At dahil ito nga ay lulutuin natin sa ating takoyaki grill pan, kaya gagawa tayo ng takoyaki mixture or butter. Batihin na natin yung 2 piraso ng itlog at lagyan na natin ng 2 cups ng all-purpose na harina. Baking powder, paminta, konting asin, konting pampalasa, soy sauce at maglalagay po tayo ng tubig. Haluin natin. At pagkatapos niyan, ilagay na natin yung iba pang tubig na kakailanganin natin para dito sa mixture. Haluin uli natin at maglalagay rin tayo ng konting oil. I-mix natin para mag-well combine yung mga sangkap na pinaglalagay natin dito at sasalain po natin tong ating mixture. Mag-a-add nga rin pala tayo ng konting food coloring para pampaganda ng kulay, pero ito naman po ay optional lang. Ire-rest muna natin to ng 30 minutes bago natin isalin dito sa ating squeezer para mas madaling gamitin mamaya pag sinali natin dito sa ating takoyaki grill pan. Nag-brush lang ako ng oil dito sa ating pan at pagkatapos naglagay na nga ako nitong ating butter. Ito naman pong ating gagawin, pwede nyo naman pong prituhin yung parang kwek-kwek or tukneneng. At para sa recipe po ng butter na ginagamit ko sa aming kwek-kwek at tukneneng, ilalagay po natin yan sa comment section. Lalagay po natin yung link para po doon mas mapanood nyo ng detalyado. Sulit na sulit nga ang pagkakabili ko dito sa aking takoyaki grill pan. 300 pesos lang yata ang bili ko rito pero nakailang gamit na ako. Talagang sulit na sulit at medyo malaki na nga yung natipid ko dahil ginagawan ko na lang sila sa bahay. Sa mga nakatikim na po ng ganitong pugulot, ano pa po ba ang masarap na recipe dito bukod dito sa 2 recipe na ginawa ko today? Pakilagay naman po sa comment section. At paki-comment na rin kung saang lugar ka nanonood ngayon para alam natin kung saan nakakaabot itong ating mga recipes. Itong kalahati ng aking pugulot ay gagawin kong pang-ulam kaya ia-adobo ko po to. Nagisa lang ako ng sibuyas at bawang. Nilagyan ko yan ng toyo, konting-konting asin, paminta, asukal at suka. Pinakuluan ko lang at nung kumukulo na saka ko ngayon tinambog itong mga cute na balot. Medyo gentle yung gawin nating paghalo para hindi madurog itong ating mga balot. Takpan natin at hayaan natin itong mag-simmer para manuot dito sa ating mga cute na balot yung flavor. At kung mahilig ka sa sili, damihan mo para mas lalong masarap itong ating pugulot na ulam. O diba, pwedeng pang merienda, pwede ring pang ulam. At kung bawal to sa'yo, tikim-tikim lang. Pero kung bawal na bawal talaga, wag nang makulit. Ayun lang po at maraming salamat sa panonood. Paki-like and share na rin itong ating recipe. Paki-follow na rin po ang page. At kita-kita tayong muli sa susunod na video.